Mga biday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida, dito ho sa naging pahayag po ngayon ng Meralco Power Gen Corporation or MGen, mga kabida. Ito daw yung kumpanya, na nakabili daw ng solar power company po, ni Congressman Leandro Leviste, mga kabida. At damay pa po dito, itong prangkisa po, na sinasabi po ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, na ginawang negosyo daw, okay, ni Congressman Leviste. Alright? Eto, babasahin ko lang po yung kanilang statement, dahil tila supalpal po dito, mga kabida, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, Okay? Eto ito yung kanilang statement, article po ito, mga kabida, ng news ngayon, Disinformation ito. Meralco, binabulaanan ang umanong bili ng solar franchise. Ayan. Nilinaw ng Meralco Power Gen Corporation o MGen na hindi nito binili ang shares ng Solar para sa Bayan Corporation ni Congressman Leandro Leviste, isang kumpanyang may hawak ng congressional franchise. Ayon. So, ang meron palang prangkisa po, mga kabida, na kumpanya po ni Congressman Leviste ay ito hong Solar para sa Bayan Corporation. Okay? At hindi po ito ang binili po ng Meralco Power Gen Corporation po, mga kabida, Eto, tuloy po tayo. Ayon sa MGen, ang kanilang investment ay napunta sa SP New Energy Corporation or SPNEC, isang hiwalay at independenteng kumpanya at hindi sa Solar para sa Bayan. Ayon. We hope this clarifies the issue and puts an end to the disinformation, especially on social media, pahayag ni Attorney Chester Gaudiano ng MGen. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon ni Ombudsman Boying Rimulya na iniimbestigahan ang umano'y paglilipat at pagbebenta ng solar franchise ni Leviste na sinasabing walang pahintulot ng Kongreso. Dagdag ng Meralco, nagbenta ang mga kumpanya ni Leviste ng 22.259 billion pesos ng share sa MGen Renewables na magkakahiwalay na transaksyon mula huling bahagi ng 2023 hanggang unang bahagi po ng 2025. So, malinaw po, mga kabida, na binili po ng Meralco Power Gen Corporation ay hindi itong Solar para sa Bayan Corporation na meron pong prangkisa na pag-aari po, mga kabida, ni Congressman Leandro Leviste. Okay? At ang kanilang binili, at naglagak po ng investment po, mga kabida, ito hong SP New Energy Corporation or SPNEC na pag-aari din, mga kabida, ni Congressman Leviste, So ngayon, na po ngayon? Ombudsman Boying, Supalpal ka dito, Yun kasi yung kulang sa research po, mga kabida. Okay? Pangalawang beses na po ito, Kumbaga, sa baseball pa yan, mga kabida, strike 2 na po. Ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, Okay? Kung maalala po ninyo, mga kabida, na fake news din ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, Okay? Nung kanyang sinabi po, na magpapadala po siya ng sulat kay SP Tito Soto, mga kabida, sa Senado, para hilingin na i-implement na po ito hong dismissal order daw, ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, mga kabida, kay Senador Joel Villanueva, Okay? Hindi po alam, mga kabida, ni Ombudsman Boying Rimulya na binaliktad pala yun. Matagal na po yung binaliktad nung 2019 pa po, mga kabida, Okay? So, lumabas po na hindi ho nag-research ito hong si Ombudsman Boying Rimulya. Kaya nung nalaman po niya, mga kabida, na binaliktad po ng previous ombudsman na si Ombudsman Samuel Martires, yung naunang desisyon po, mga kabida, ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, dali-dali hong kumambyo ito hong si Ombudsman Rimulya. Ang sabi po niya, sinekreto daw ni Ombudsman Martires yung desisyon
Okay? Hindi daw isinapubliko. Pero ang sagot po ni Ombudsman Martires po, bakit hindi po isinapubliko? Nasa system po yan. Okay? Naka-reflect po yan sa system ng Ombudsman, So, it so happen lang na hindi ho nakuha po ng media, mga kabida, po. Diba? Yun yung unang strike po, kay Ombudsman Rimulya. Ngayon, eto na, yung pahayag po ng Meralco na hindi pala yung kumpanya po ni Leviste na may prangkisa ang kanila hong binili. Okay? Kundi yung isa, mga kabida, itong SP New Energy Corporation na hindi po kailangan ng congressional approval, mga kabida. Di ba? Kasi po, pribado eh. Di ba? Wala hong prangkisa yun. So, bakit kailangan po ng congressional approval po, Okay? So, dito pa lang, na fake news na naman po, mga kabida, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, po. Okay? Lesson learned, bago ho bumato po ng akusasyon, kailangan hong mag-research muna, mga kabida. Kaya kung mapapansin mo, mga kabida, ito hong galaw po ni Congressman Leandro Leviste, matapos pong lumabas itong issue na pinaiimbestigahan na po siya ng Ombudsman patungkol ho doon ho sa kanyang pagbenta daw ng kanyang shares, controlling shares, mga kabida, sa solar power. Alright? Kampante lang po ito hong si Congressman Leviste. At in fact, sinabi po niya, mga kabida, binigyan po niya ng 2 linggo, okay, ang sino mang nag-akusa po sa kanya, okay, na magsalita. Sige, salita ka ng salita dyan. 2 weeks. Okay? Ibibigay ko sa inyo. 2 weeks. Bahala po kayo. Magsalita kayo. Pagbintangan nyo ako. Okay? For 2 weeks. Okay? 2 weeks ang ibibigay ko sa inyo. Yun yung sinabi po ni Congressman Leviste, mga kabida. Dahil, sabi po niya, sasagutin daw niya yan, mga kabida, pagbalik ho ng Kongreso, Okay? Kasi, alam po niya na hindi po totoo, mga kabida, yung bintang sa kanya, po. Wala kasi silang mahanap na butas, kay Congressman Leviste, po, mga kabida. Hindi po ito corrupt, First timer po, na mababatas, mga kabida, po. So, wala kang may bato sa kanya, po, Kaya anong sinabi po ni Congressman Leviste po, mga kabida, nung nakapanayan po siya sa SMNI po, mga kabida, na siya daw yung pinaka mahirap na kalaban ngayon dahil wala ho silang pwedeng makuhang butas, mga kabida, sa kanya. Dahil unang-una, galing ho siya sa pribado. Pangalawa, first time congressman lang po siya ngayon, mga kabida. Alright? Ito hong aligasyon po, pilit pong kinakalkal po, mga kabida, yung kanya hong pribadong negosyo, okay? Na ang buong akala siguro, kung sino man po yung nag-feed po kay Ombudsman Rimulya po, mga kabida, na meron pong mali doon ho sa transaction po, yung nagbenta po siya ng controlling shares po niya sa solar power po, mga kabida, okay? Kaagad naman pong kinagat po ito ni Ombudsman Boying. Kasi mantakin nyo, yung kanya hong sinabi po sa kanyang panayam po, mga kabida, po? Sinabihan pa niya ito hong si Congressman Leviste po, mga kabida, na hindi ho nahihiya, nininegosyo po ang prangkisa. Di ba? So doon pa lang, may prejudgment na po ito hong si Ombudsman Rimulya. Hindi pa nga tapos yung investigasyon eh. Di ba? Mga kabida, di ba? Tapos ganun na po yung kanyang judgment po kay Congressman Leviste. Yun po, So again, lesson learned dito kay Ombudsman Rimulya, kailangan hong mag-research muna bago ho pumutak ka, mga kabida. Baka naman po masupalpal ka. Eto nga, nasupalpal nga ng Meralco Power Gen Corporation po, na hindi pala yung may pangkisa po yung kanila hong binili, kundi yung isang kumpanya po ni Leviste, mga kabida, po. Okay? Na hindi po kailangan ng congressional approval, mga kabida. Okay? So far, wala pa pong tugon. Wala pa pong sagot, Ito hong si Ombudsman Rimulya po, mga kabida, dito ho sa naging pahayag po ng Meralco Power Gen Corporation po, mga kabida, patungkol ho sa kanyang aligasyon. Okay? Na pati daw ang prangkisa po na hawak po ni Congressman Leviste, mga kabida, ginawang negosyo,
ng kongresista, ano po, mga kabida. Abangan po natin yan, ano, ang magiging tugon o sagot po, ano, reaction ni Ombudsman Boying Rimulya dito ho sa naging pahayag po ng Meralco Power Gen Corporation po, mga kabida, ano. Okay? Para po sa inyo opinion at pananaw, paki-comment lang po, ano. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.